Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Dating COMELEC Andy Bautista, kinasuhan na ng US government. Dito nga natin makikita mga kaibigan sa patuloy pag-iimbestiga at pagkikipagbakbakan ng mga matitinong mga abogado at attorney sa pag-iimbestiga sa mga Smart Magic ay talagang napatunayan nga nila ang ginawang mga pandaraya nung nakaupo pa si Andy Bautista na ito. Dito natin makikita mga kaibigan na kaya pala nananalo ang mga aktivistang grupo ay talagang ginagamit ang Smart Magic na ito. Kaya naman talagang wala nang kawala si Bautista na ito. Kaya kung makikita natin mga kaibigan, ang rally ng mga aktivista ay patuloy pa rin dahil nga kay Andy Bautista na kinasuhan ng US government. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan, marami ng matatalo na mga politikong nakaupo ngayon sa government dahil wala na nga si Andy Bautista. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan kung sino nga ba talaga ang malakas at kung sino nga ba talaga ang binoboto ng taong bayan dahil kung makikita natin maraming senador ngayon na ginamit lamang ang mga smart magic. Maraming politiko na umaasa dito. Kaya naman ang pinaglalaban nila ay abolish ang smart magic na ito dahil dito nga sila kumukuha at dito sila nananalo dahil gumagamit sila ng pera at nababayaran naman talaga ang humahawak sa smart matic na ito. Kaya naman dapat i-abolish na. Ito ang banat ng maraming netizen. Matatandaan na natin na si Attorney Glenn Chong din ay pinaglalaban ito at talagang maraming ibinulgar tungkol di umano sa smart matic na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tapak ng sheriff yan. Sabihin mong hindi, yan po. Tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy. Malay nyo, may maniwalang tatlo. Congratulations po, marami ang rally nila ngayon, sa martial law. 30 yata sila. Nakatumpok eh. Mga 30, dumadami na kayo. Noong nakaraan, 29 lang kayo. Ngayon, 30 na. Sa susunod na EDSA niyan, 35 na kayo. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Sa 2025, marami na. Marami na kayo. Marami nang matatalo. Okay. Ito po ang pinakatampok na balita ngayon. Sinampahan po ngayong araw na ito. No? Ayan. The US government sued former Philippine Elections Chief Andres Bautista for money laundering and conspiracy after his strange wife Patricia Paz Bautista flagged his ill-gotten wealth worth 1 billion. O yan Ito po ang tunay na may kaso na ill-gotten wealth. 1 billion. Basahin po natin. Hindi po ito pong binabasa ko para maging fair. Hindi po propaganda lang. Ito po ay balita buwat sa Rappler. Kakampi nyo pa to. No? Kakampi nyo to Hindi po kalaban po to ng mga Marcos at Duterte. Rappler po to. Okay. The US government sued former COMELEC chief for money laundering and conspiracy. Yan, 1 billion for flag his alleged ill-gotten wealth worth 1 billion. Ikaw pa lang may ill-gotten wealth na 1 billion, Andy Bautista. Hinayo pa ka. San daw po nang galing yung ill-gotten wealth? Ayon sa kanyang asawa. Asawa niya to Hindi po tayo nagbibintang. Mismong asawa niya. Hindi pa naman yata sila divorce dahil wala naman divorce, no? Asawa niya po to. Ito po, Bautista allegedly anomalous dealing were related to Philippine presidential elections in 2016.
O yan, baka sa US ka pa nagtatago ngayon. Kala mo poprotektahan ka ng US. May kaso ka ngayon sa US. Hindi natin alam kung saan nagtatago to si Bautista. Baka nasa tabi-tabi lang yun. Ang tagal mo na, ang tagal mo na nagtatago. Ngayon siguro, hindi ka na makakatakas. The Department of Homeland Security, putya, Homeland Security pa. Wala tayong katumbas ng Homeland Security, pero malupit po yan. Gaano kalupit? Hindi ko alam. Alam ko bagong ano yan, di ba? Bagong ahensya nung after ng 9/11, di ba? Department of Homeland Security Investigation filed the case against Bautista at the U.S. District Court in Southern District of Florida on Monday, September 19. Oh, mainit-init pa to. So, hindi ka na makakapagtago ngayon. Kung sa US ka pa nagtatago, akala mo safe ka. No? Diyan ka na ngayon tutugisin. Si Bautista po ay allegedly ay tumanggap ng suhol. Ayan, no? Bautista allegedly received bribe money from top executive of unnamed Paul Technology Company. O hindi po pinangalanan kung anong kumpanya. Paul Tech. Ibig sabihin, may kinalaman sa eleksyon. Hindi po pinangalanan ng balitang ito. At dahil doon, siya po ay para po makasecure itong kumpanya na ito ng kontrata sa Comelec, siya po ay allegedly nakareceive ng bribe. Wala pong sinasabi. Unnamed po, unnamed. Mahirap po magtukoy kasi alam niyo na, legal po to eh. No? Wag po natin sabing smart magic. Smart magic. Hindi na po dati ito sinasabi natin kay Bautista, 'di ba? Umuwi ka sa Pilipinas, harapin mo mga kaso mo. Ngayon, hindi pwede ka na hindi umuwi. Diyan mo na sa US. Diyan mo na sa US harapin ang kaso mo. May kaso ka sa US, may kaso ka sa Pilipinas. Saan ka pa magtatago? Ang lakas pa ng loob niyang Andy Bautista na yan, ha? Nakikibira yan, eh. Sa Twitter. Homeland Security. Yan, wanted ka dyan sa Homeland Security. Good luck sa'yo, Brad. Uso ba dyan siya? uso, uso ba dyan sa... Uso ba sa US yung ano? Kawawa ka. Uso ba sila pero yung dyan sa US? Diyan ka pa siguro. Di ba alam natin dyan nagtatago yan? Yari ka ngayon. Okay. Punta na po tayo. Ito po, malupit po to. Bago tayo pumunta kay Ontiveros, yung kanya munang sparring partner noon, si Kiko Pangilinan, no? Natutuwa tayo. At si Kiko Pangilinan po ay sumang-ayon sa Pangulong Marcos, no? Galing. O sige, basahin muna natin yung pagsang-ayon. Okay ito. Okay, tanyo, sang-ayon kagad. Okay ito. Okay ito at makakatulong sa mga magsasaka ang pagbili ng NFA sa tamang presyo. Yan, kasi nagdeklara, di ba? Magkano ba yung bilihan ng NFA? Mas mataas, di ba? Merong nagko-comment sa akin dito sa Twitter. Mga magsasaka daw sila. Mataas daw ngayon ang pagbili ng nagte-thank you sila, nagpapasalamat sa NFA. Teka lang, basahin na natin. Baka sabihin nyo, tinatsambahan ko lang, ha? Hindi po ako hindi po ako tsumatsamba. Meron kasi akong Twitter. Siyempre, pag nag-comment ako, nagko-comment din tong mga taga-Twitter. Ito po ang sinabi niya. Ewan ko, malamang totoong tao to. Bihira kasi.
Bira ako nakita na naman nagpapasalamat sa Twitter eh. Ayan, itago na lang natin siya sa pangalang Camilo Taberna. Kami nung nagtinda kami ng palay last August 2023, ang isang kilo ay 23 pesos. Kaya laking pasasalamat namin kay PBBM. Nakabawi po kami sa pataban na gastos namin at namigay pa si President BBM Jr. ng pataba sa Solano, Nueva Vizcaya. Maraming salamat, President. O, kita nyo, may mga nagpapasalamat pala. Huwag naman kasi ipipicture natin yung mga ano lang. So, ibig sabihin po, mataas po bilihan ng NFA sa palay. No? So, kung mataas po ang bilihan nila sa palay, natuwa po si Kiko. Ba? Himala, natuwa ka, Kiko. Okay. Pero, ayun yung malupit doon, yung pero. Alam nyo naman, etong mga to, hindi po sapat sa kanilang matuwa. Basahin po natin yung buong pahayag ni Kiko Pangilinan. Matutuwa na sana ako sa iyo, Kiko. Kaso, wala talaga eh. Pinuri mo. Pinuri mo na sabay bawi, no? Ito po. Asa na ba yun? Malikot na naman ang kamay ni Badong. Nawawala yung babasahin ko. Ito po. Sabi ni Kiko, okay ito at makakatulong sa mga magsasaka ang pagbili ng NFA sa tamang presyo. Pero, ayun yung malupit doon, yung pero, di ba? Okay na sana na okay ito na makakatulong yung sa mga magsaka, no? Pero yung pero, eto po sabi niya, pero, isama din sa EU, Executive Order, hindi lang ang NFA, kundi ang DSWD, DA, DOH, DILG na pwede din direkta na bumili sa magsaka ng bigas, palay para sa calamity relief, buffer stock, feeding program, etc. Ito hindi, no? Inuutusan niyo po ba yung Pangulo ng Pilipinas? Okay pong matuwa kayo eh. Pero huwag niyo pong utusan. Wala man lang. Wala man lang, pero sana po. Hindi. Pero, isama din sa EU. Makinig ka. PBBM, inuutusan ka ng overlord na si Kiko Pangilinan. Pero, isama mo rin, PBBM. Hindi, wala nga siya. Pero isama din sa EU, inuutusan ng Pangulo ng Pilipinas. Isama raw sa executive order. Hindi na simpleng nagpapayo. Inuutusan. Pero isama sa EU, hindi lang ang NFA, kundi ang DSWD. Yung mga sumusunod daw, dapat bumili rin ng direkta. Alam mo, kahit gaano po kaganda yung inyong gustong ipahayag, lumalabas po talaga yung pagiging arrogante nyo. No? Maganda na nga yung ginagawa. Natutuwa yung mga magsaka, mahal yung bili sa kanila. Mataas yung bili ng NFA sa kanilang mga palay, no? Hindi pa rin kayo kontento. Meron pa rin kayong mas magandang ideya. At iuutos ninyo yan, uutusan ninyo yung Pangulo ng Pilipinas para sundin yung maganda nyong ideya. Pwede naman, alam nyo, mas katanggap-tanggap. Yung sabihin nyo ng malumanay na, pero sana po, Mr. President, isama nyo rin po sa inyong EU. Hindi, pero isama nyo sa EU. Kala mo, palamon niya yung presidente kung mag-utos eh. Di ba? Maganda na nga ginagawa. Pag sa tingin niya, palpak yung ginagawa, pupunahin. Pag maganda na ginagawa, mag-uutos ng mas maganda. Okay. Punta na po tayo rito. Ito po, bagong-bago to. At very controversial na naman. Itong si Senator Risa Hontiveros. Dahil nag-file po siya. Hindi niyo po ba napansin? Parang si Hontiveros, no? Parang siyang sili. May kasabihan kami rito sa mga
dito po sa Bulacan. Yung mga kami po kasi yung lahi, kami pong mga tao rito sa Bulacan, hindi po kami talaga Bulakenyo, no? Kaming mga taga San Jose del Monte, mas Manileño kasi mga karamihan sa amin naninirahan sa Maynila dati, no? Yung unang mga bagsak dito, mga squatter kami sa Maynila. Yan panahon po nila Marcos, ni Pangulong Marcos tatay. Partikular si Madam Imelda Marcos. Siya yung Ministry of Human Settlement eh. Kami po yung mga squatter sa Maynila na binigyan kami ng mga lupa sa Sapampalay. Ayun po yun. Okay. Kaya, bagong buhay po kami. Meron na kami, hindi na kami squatter. May sarili na kami lupa. Yan yung kwento ng Sapampalay. Okay. So ngayon, ano ba yung sinasabi ko? Kung ano sinasabi ko. Ayun. May kasabihan po rito, inabutan po namin yung mga matatandang tao rito. No? Sa may Bulacan, yung para kang sili, nakasawsaw ka sa lahat ng, sahog ka sa lahat ng putahe. Ganyan po si Risa Ontiveros eh. Lahat ng issue nakasahog. Dalawa sila ni Tolpo. Okay. Punta po tayo rito kay ano. Ito po si Ontiveros. Ay, oo nga pala, bago ko makalimutan, ako, ano pala ngayon, anniversary ng deklarasyon ng martial law, no? Alam niyo po, before na maging presidente si Pangulong Duterte, hanggang ngayon, before po yan, ang martial law po, isa lang ang description, napaka-dilim, madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, etc. No? Pero ngayon po, dahil po natalo na po yung mga tagapagtaguyod ng ganyang kaisipan, na wala pong nahitang mga Pilipino sa martial law kundi kadiliman, human rights violation, mga demonyo ang mga tao nung panahon ng martial law. Unti-unti po na nabubuksan yung kabilang kwento, di ba? Kahit po papano, kahit marami nagagalit kay Robin Padilla, at least sinasabi niya na yung isang katotohanan na kung hindi nag-martial law, malamang bumagsak na tayo sa komunismo, no? Pwede po 'yun. At isa pa po, yung mga matatandang tao, hindi nyo po ba napupuna kayong mga kabataan na lumaki kayo na demonyo ang tingin nyo sa martial law? Na kadiliman lang? Hindi nyo ba napupuna na yung mga matatandang totoong umabot ng martial law, yung tao na sila nung martial law? Ha? Kasi very crucial po yun eh. Yung pagdedeklara, may dahilan po yun, di ba? Yung pong tao na nung 1972, ako hindi ko pa makukonsider yung na tao na ako nung 1972 eh. 3 years old lang ako eh. So, ibig sabihin ng mga tao na, mga 60 plus na yan, no? Yung mga 60 plus, sila po yung totoong nakaranas ng sitwasyon nung pagdedeklara ng martial law. At muli po ngayon, nabubuksan na po yung mga kwento nila, no? Yung mga kwento nila ng ano talaga yung nangyari, bakit nagkaroon ng deklarasyon ng martial law. Ayan po yung sinasabi natin na victor's right history. Kasi itinatama eh. No? Kasi ako hindi ako pabor na tututulan mo. Masama pong imahe yun. Yung sinasabi nila na wag niyong baguhin. 'Di ba? May mga nagsabi na wag niyong baguhin yung diktadoryang Marcos. Napakasama naman pong imahe ng Pangulo ng Pilipinas na magiging kagalang-galang dapat sa bata kung mababasa nila na diktadoryang Marcos. Practicality lang po. Paano ka magiging proud? 'Di ba? Kung yung sinasabi sa libro, tatay ang pangulo namin ng isang diktador na wala nang ginawa kundi mandemonyo sa mga mamamayan niya. No?
Nararapat lang pong magkaroon ng rewriting ng history para po magkaroon pa ng paggalang muli sa nakaupong presidente ng Pilipinas. Ganun po talaga yun. Halimbawa po, balang araw nanalo uli sila. Alam ko na yung tagpo ng panahon ni Duterte. Ang isusulat po ng mga dilawan at mga kakamping at kung sino man yung mananalong anti-Duterte ay wala na nangyari sa panahon ni Duterte kundi malawakan na parang mga gera na pag sa Maynila ka dumaan ka, naglakad ka. Nung panahon ni Duterte, para ka nasa war zone at magiging kamukha ng lahat ng tao si Maria Ressa. Hindi po ganun ang nangyari, no? Tayo po nakasaksi. Nung panahon ni Duterte, nakita natin mula sa magulong lugar, magulong buhay, naging tahimik po ang mga pamayanan. Ganun din po ang martial law. Yung mga totoong nakaranas ng panahon na yun, nung 1972, tao na. Yun po ang may karapatang magkwento. Hindi po yung biktima kami ng martial law. Puta, 21 anyos ka lang. Ako nga, 54, hindi pa ako tao. Eh. Ikaw, 21 anyos, biktima ka. Paano nangyari yun? Di ba? Paano nangyari yun? Yun po yun, eh, no? Iba po yung experience ng mga tao at marami nagtatakang bata. Bakit yung mga matatandang totoong nakaabot ng martial law, bakit iba yung pananaw nila sa kanilang pinag-aaralan? Magkaiba po yun. Bayaan niyo po, bukas medyo pag-uusapan pa natin yan. Anyways, punta po na tayo. So, happy martial law day sa atin lahat. Kinakailangan nating kahit papano ipakita yung dalawang perspective ng kasaysayan. No? Hindi po pwede na nga 51 years ago, hindi po pwede na yung hanggang ngayon yung kasaysayan pa rin natin, yung mga hindi na nga tinanggap ng lipunan yung mga pananaw nila, di ba? Okay. Boss Badong, di ba sa Bulacan yun? Nabalitaan po natin lahat yun, di ba? 2 araw ko na pong tinatalakay yun. Kaya hindi po sa hindi nabalita. Nabalitaan po natin yan. Punta na po tayo rito kay Risa Ontiveros. Nag-file po siya ng sinasabi niya po, ito po yung Fundamental Freedom of Human Rights Defenders. Ito na po. Meron pong termino rito si Risa Ontiveros na bibigyan po niya ng kalayaan, no? Magkaroon po ng espesyal na kalayaan, espesyal na batas para po sa mga human rights defenders. Okay, parang okay naman, parang ang gandang pakinggan, di ba? Human rights defenders kayo, dapat meron kayong karapatan, di ba? Meron kayong sila raw ay mga biktima. Pero sa actual kasi, no? Dito sa Pilipinas, sa istorya ng Pilipinas, yung mga tinatawag nating human rights defenders, dito, no? Yun yung mga kumakampi sa mga tinaguriang mga aktivista na may di umano ay may ugnayan, di ba? May mga ugnayan sa mga rebelde. Di umano. Ayan di umano yan. Okay. Yun po ang pagkakakilala natin sa mga human rights defenders, di ba? Sila mismo ay may ugnayan din dun sa sila di umano ay may mga ugnayan din dun sa mga kalaban ng pamahalaan. Yun yung problema eh. Walang problema kung human rights defender ka na wala kang samahan eh. Di ba? Pare ako, human rights defender ako, pinagtatanggol ko yung mga karapatan ng mga kababaihan. Kanya-kanya po eh. Ako ang pinagtatanggol kong iba-iba kasi, di ba? May mga nagtatanggol sa mga karapatan ng mga manggagawa, karapatan ng mga mangingisda. Ako po ang pinagtatanggol ko po yung mga unwed mothers na biktima po, lalo na po yung dahil unwed mothers sila,
Sila po ay nagtatrabaho, napipilitang magtrabaho sa mga bar, no? Kaya yan po ino-organize namin ni Amik. Tinuturuan yung mga unwed mothers na biktima po ng sitwasyon. Yan. Kinakalinga po namin sila. Yan. Di ba? Okay. Kidding aside, questionable po rito yung mga human rights defenders. No? Marami pong human rights defenders groups ay kagrupo mismo ng mga, ang mga pinagbibintangan na may kaugnayan nga doon sa mga lumalaban sa pamahalaan. Paano mong ipagtatanggol yung mga grupong nagtatanggol sa mga lumalaban sa pamahalaan? Di po ba? Okay. Ang isang nag-react po dito, yung NTF-ELCAC. Bakit po? Kasi po may anti-terror law. Kung babasahin po natin, bigyan po natin ng halimbawa yung mga laman, no? Salient features ng ng bill na to ni una, sino yung human rights defenders? Kung kung lahat ng tao ay lahat ng grupo ay magtatago bilang human rights defenders, bibigyan mo sila ngayon ng karapatan? Ibig sabihin 'di ba? Halimbawa, yung inaakusahan nila Badoy, nila Parlade na front organization ng mga grupong kumakalaban sa pamahalaan at diniklara nila yung sarili nila na human rights defenders, magkakaroon pa sila ng karapatan ngayon? Yun yung point ko eh. Yun yung point nitong mga to, 'di ba? Okay, tignan nyo ha. Itong bibigay sa kanilang karapatan. Halimbawa, right to promote and protect human rights and fundamental freedoms. Wala pong problema dyan. Right to form groups, associations, and organizations. O dyan po, meron tayong no? Paano kung yung tinayo nila, nilagay nila Defenders of Human Rights Philippines. Halimbawa, nagtayo ako, Defenders of Human Rights Philippines. Ugnay ako sa mga lumalaban sa pamahalaan. May ugnayan ako. O di igagalang nyo ngayon yung aking karapatan kasi human rights defenders kami. Pinoprotektahan kami ng batas ni Risa Ontiveros. O ano pa, right to peaceful assembly. Wala pong problema. Right to seek, ito malupit Right to seek, receive, and disseminate information. Katulad po ngayon, aktual na usapin. Di ba? Gustong-gusto ni Risa Ontiveros. Gustong-gusto ni Risa Ontiveros na malaman saan ginagastos ni Sara Duterte yung confidential fund. Pag human rights defenders kami, may right kami to seek, receive, and disseminate information. Right to seek, receive. Ngayon, wala kayo Di ba? Yung mga inquiry na ginagawa ngayon ni Risa Ontiveros, hindi niya magawa. Nag-akusa lang siya na merong anomalya dyan. Ngayon, meron na siyang karapatan para isik yun. Kasi right to seek, receive, and disseminate. Right to privacy. Hindi nyo kami pwedeng pakialaman. Privacy to. Grupo namin to. Ito po, right to develop and advocate human rights ideas. Ang problema ko dyan, ano yung mga human rights ideas na sinasabi nyo? No? Human rights ideas ba yung pwede mong kalabanin yung pamahalaan? Lahat po ng mga human rights advocacy group ngayon, lagi po sila nakikita sa mga rally. Ano po yung laman ng mga placard ng mga yan? Ibagsak. Pucha, kung ganyan ang human rights advocate ideas, may karapatan silang manawagang ibagsak ang gusto nilang ibagsak. Bibigyan mo pa sila ng karapatan? Magiging hayagan na. Okay.
Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nagkaroon nga ng pandaraya sa Smartmatic na ito sa pamamahala ni Comelec Andy Bautista. Kaya naman ngayon ay kinasuhan na ng government ng US. Kaya naman maraming natuwa dahil marami ng matatalo na mga politiko na ginagamit lamang ang Smartmatic na ito. Dapat nga pati nga si Risa na ito ay talagang puro na lang ang kontra sa pagtanggal at pagkakaso na naman ng government of the US si Bautista na ito dahil mawawalan na sila ng isang pag-asa pang manalo. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.